Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs, panibagong update na naman ang gagawin natin. At ito nga, pag-usapan natin itong Marcos administration. Kasi po sa mga balita po na aking mga na-scan no, sa social media, pati sa mga mainstream media, meron ng mga interview itong mga dating mga kaalyado. Hindi naman dati kasi kabago-bago lang yung eleksyon na natapos. Unti-unti nang unti-unti nang bumabaliktad ang mga kaalyado ni Bongbong Marcos. Take for an example, itong alyansa ng Bagoong Pilipinas, kasama si Ping Lacson doon, di ba? May nilabas na itong si Ping Lacson na sabi niya sa kanyang interview, ang coalition failed 2025 midterm election. Inamin niya mismo na pumalpak po ang 2025 midterm election ng kanilang coalition nila. Dahil raw ito sa kaunti lang ang nakapasok sa kanilang alyansa. Sa tingin ko naman, walang ibang rason kung bakit mga ilan na mga kaalyado nila ay hindi nakapasok. At dahil dyan, kasi wala na po, mahina na po yung pangalan ni Bongbong Marcos. Wala tayong magbulaan dyan, okay? Mamaya pag-usapan natin ito kasi yan ang nga sinasabi ko sa inyo. Kung buong akala ninyo na itong mga senador ni Bongbong Marcos ay papanig ito sa administrasyon, ay nagkakamali po kayo. Especially itong si Soto at si Ping Lacson. Ano ito Kilala namin itong mga taong ito Kilala natin ang galawan nila dyan sa Senado. Sila lamang po ay magtatrabaho sa naaayon sa ano yung gusto ng taong bayan. What's the majority? What's the majority? Yun po ang kanilang susundin. Which is tama rin naman, di ba? Kaya kung sabihin mo na ginamit ni Ping Lacson ang administrasyon para sa pangangampanya, well, I cannot speak for that. Kayo nang humusga. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Kasi kitang-kita natin ngayon na parang natataranta na po ang administrasyong Marcos dahil parang hindi na pumapabor sa kanila ang mamamayang Pilipino at pati ang mga government officials, may it be in the Senate or in the Congress, unti-unti na po na sa ngayon sa ngayon sa na-observe ko, hati na. Okay? Hati na po. Medyo hati na. Trust me when I say this, mga 1 or 2 years from now, siguro babaliktad na yan lahat. Duterte na yan lahat. Yan ang aking prediction kasi sa ngayon pa lang pagkatapos ng midterm election, wala na. Wala yung mga government official na kapituko lang yung style nila, wala na. Unti-unti nang nagmamasid, unti-unti nang nag-o-observe kung saan na naman sila dadapo. Yan ang sabi ko sa inyo na merong mga ganyang mga government official. Gagamitin lang kayo kapag meron kayong kapangyarihan. But wait, the Dutertes already learned their lesson. Ginamit rin sila noong 2016. Maraming bumabaliktad kay Bongbong Marcos noong pag-transition, di ba? Ngayon, sa 2028, kapag si VP Sara ang magiging presidente, sorry to tell you, pero they learned their lesson already, no? Dapat talaga tingnan natin kung sino yung totoo at tunay na kaalyado. Kasi po, wala namang ibang layunin ang mga Duterte kundi ang pagbabago, no? Nung saan uunlad ang taong bayan, yun ang dapat nating kunin bilang mga gabinete ni VP Sara, no? Kung mangyari yang maging presidente siya o kung sino yang i-appoint niya bilang House Speaker na makakabuti sa bansa natin, hindi yung ayuda dito, 'di ba? Mga palakasan style, wala yan. Hindi yan Duterte style yung mga ganyan, itong mga ginagawa nila. At heto pa, no? Konektado ito lahat
meron pong mga kumakalat sa social media itong si Sas Rugando, no? Na nagko-comment ito patungkol kay Kiko Pangilinan. Kasi po, nung nanalo po si Kiko Pangilinan, nagmamayabang na naman. Ito ay patungkol sa kasi akala siguro ni Kiko Pangilinan na matatalo siya kasi alam naman natin sablay yung survey niya, di ba? Lagi siyang nasa ilalim. Ngayon na hindi siya makapaniwala na nanalo siya. Hindi natin alam kung baka dinadaya rin kaya nanalo siya, no? Hindi natin alam. Sinabi niya nagmamayabang, may pag-asa. May pag-asa pa ang Pilipinas kasi nanalo raw siya, may pag-asa. Si Sas Rugando naman, ang sabi ni Sas, 18 years ka na sa Senado tapos sasabihin mong may pag-asa pa ang Pilipinas? Dapat noon pa ginawa mo na yan. Mamaya pag-usapan natin yan. Ito, Senator Bongo, no? Pinaprank itong taxi driver na sinakyan niya. Okay, mamaya ipapakita ko yung video na yan, ha? Bongo, iniprank yung taxi driver, no, na sinakyan. Ito, pangalawa na, itong pang-apat nating pag-usapan. Karen Davila, formal nang in-interview itong si Pam Baricuatro, itong katunggali ni Gwen Garcia sa Cebu. Okay, mamaya ipapakita natin yan, ipaparinig natin yan kasi sobrang mga maiinit po ang mga questions ni Karen Davila patungkol po why ang mga taga Cebu ay si Duterte yung pinili. Okay, mamaya pag-usapan rin natin yan. Ito, ang usapin patungkol sa speakership sa Kongreso. Ang mga tanong kung mananatili ba itong si Martin Romualdez sa House of Representatives. Okay? Yan ay sinagot ni na Suarez at itong si Mark Enverga, no? Si Representative Mark Enverga. Sinagot yan. Kayong mga taong bayan, yan ang tanong ko sa inyo. Gusto nyo bang House Speaker pa rin itong si Martin Romualdez sa Kongreso? Yan ang malaking tanong, no? Pero sa akin, ayaw ko na. Diba? So, ito. Ipapakita rin natin ang official na result sa senatorial race. Okay? Para malalaman po ninyo kung sino na yung mga 12 nananalo. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin. Pero, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify kayo kung meron tayong breaking news, may bago tayong uploads, o kung nagla-live ang ating channel, malalaman po ninyo. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. Subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan. Nakasubscribe na. Okay, so unahin muna natin itong pahayag ni Ping Lacson, no? Sabi dito sa balita, former Senator Panfilo Ping Lacson, a member of the Alyansa para sa Bagoong Pilipinas. Ito na. Bagong Pilipinas slate of President Ferdinand Marcos Jr. says the coalition failed in the 2025 midterm election. Yan ang sinasabi ko, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, no? Wala pang 1 week natapos yung election. Ayan na, unti-unti nang bumabaliktad si Ping. Palpak ka raw. Bakit naging palpak? Which is, itong si Ping Lacson, nagsasabi lang siya na kung ano yung nararamdaman niya. Bakit pumalya ang coalition? Dahil raw,
This comes after only half of admin backslate made the cut, including Lacson. Nasaan na si Manny Pacquiao? Nasaan na si Bong Revilla? Nasaan na si Abby Binay? Nasaan na si Abalos? Wala na, talo lahat. Buti pa si Lito Lapid. I-explain ko yan kasi ganyan kasi yan eh. Kaya na nakalusot itong si Lito Lapid kasi tahimik si Lito Lapid eh at meron ng pangalan. Tingnan mo si Abby Binay. Popular yan si Abby Binay. Yung kanyang kapatid, dating senador. So, malaki talaga ang chance na pwede siyang makapasok. Pero the thing with Abby Binay, nakipagkaalyado kasi siya kay Bongbong Marcos. Yun ang una. Pangalawa, binanatan niya si Vice President Inday Sara Duterte sa 20 pesos per kilo na bigas na comment ni VP Sara. O ayan tuloy, Abby Binay, natalo ka rin. Di ba? Bakit ko ba? Ito yung isagot ko kay Ping Lacson. Alam mo Ping Lacson, bakit kayo nag-fail? Okay? Kasi po, yung alyansa ng bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos, ginawa yan ni Bongbong Marcos para kontrahin ang mga Duterte o kontrahin si Duterte o yung pamilyang Duterte sa kabilang sa PDP. Okay? Ginawa niya yan. Ngayon, if you can observe, lahat ng nagbatikos kay VP Sara sa inidoro na sila ngayon. Di ba? Kaya, ako po ay nagwa-warning sa lahat. Winawarningan ko kayong lahat na mga government officials, na mga kaalyado ni Bongbong Marcos. Nagwa-warning ako sa inyo na huwag din yung batikusin si VP Sara o huwag kayong magsalita ng hindi maganda kay VP Sara. Kasi magigiba lang ang inyong political career. Take for an example, si Franz Castro, wala nang ginawa kundi sumira kay VP Sara. Anong nangyari niya ngayon? Nasa inidoro. Si Arlene Brosas, ginisa niya, sabi nila, ginisa raw nila si Tatay Digong noong congressional hearing, di ba? Anong nangyari? Inidoro rin si Arlene Brosas. Sino pa? Si Abante. Binatikos niya si VP Sara sa confidential funds, kung anong mga nasabi. Inidoro rin. Si Kimbo, patungkol po sa confidential funds ni VP Sara. Kung ano-anong mga ginawa niya kay VP Sara doon sa nakita ko yung video sabi niya do not answer if you are not paganon-ganon pa siya, di ba? Do not answer if you are not recognized. Anong nangyari kay Kimbo? Inidoro rin. Di ba? Inidoro lahat. Sino pa? Ang dami. Si Pam? Si Pamela ba yun? Yung babae? Bumatikos? Ayan. Inidoro rin. Di ba? Many to mention. Gwen Garcia. Binatikos niya yung anong tawag doon? Bumaliktad. Nagtrahidor kay Tatay Digong. Anong nangyari? Inidoro rin. Di ba? So, what do I mean when I say warning sa inyo? Nagwa-warning po tayo kasi kung gusto nyong mananatili bilang government official, huwag kayong bumatikos sa mga Duterte kasi kayo po ay magiging mainidoro sa eleksyon. Walang ang mga taong bayan po is the most powerful sa lahat. Kapag kaming taong bayan po ang mag-combine at mag-decide na ayaw na namin sa inyo, hindi kayo makaupo sa mga pwesto nyo dyan. Yan ang sabi ko sa inyo. Kaya Ping Lacson, ito yung masasabi ko.
Sabi ni Ping Lacson, babasahin ko muna ang sinabi ni Ping Lacson. The people have spoken. Tama. Tama, the people have spoken. Na inidoro at trapo talaga ang administrasyon. Hindi, walang ganong sinabi si Ping. Ito ha, sabi ni Ping Lacson, the people have spoken. The much hyped administration, the much hype, sinong pa naman doon, si Bongbong Marcos, the much hyped administration machinery, especially during the midterm elections, failed. Hi! Franz Castro, mag-comment ka dito kay Ping Lacson, Franz Castro, failed raw. Di ba? It failed. Kasi wala kayong ibang ginawa kundi totoo yan. Kung magprangka pa itong si Ping Lacson, no? Sasabihin ni Ping Lacson, Bongbong Marcos, wrong move yung pinahuli mo si Tatay Digong na hindi kayo sumunod sa tamang proseso. Look at what happened now. Talbog kayo. Di ba? Okay. So, eto pa. Pakita rin natin itong comment ni Sas. Kasi, eto rin, unti-unti ring lumalaki ang ulo ng mga kakamping. Lumalaki ang ulo nila ngayon. Pati itong si Kiko Pangilinan, pagkatapos na nanalo siya, no, nung nalaman niyang nanalo siya at nakapasok siya sa Senado, nagmamayabang kaagad. Ito yung sinabi niya. Maraming salamat po sa lahat ng naniniwala sa may pag-asa, sa mga naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas. Alam mo, Kiko Pangilinan, ha, ito yung masasabi ko sa inyo, ha. Noong si Tatay Digong po ay nanalo bilang presidente ng Pilipinas, alam nyo ba kung anong ginawa ni Tatay Digong? Sa kanyang pagiging humble, pumunta siya sa sementeryo, no? Pumunta siya sa kanyang tatay at nanay doon, kung saan nakalibing. At umiiyak siya doon. At humingi siya ng guidance sa kanyang nanay at tatay. Okay? Pati sa Panginoon. Yun ang ginawa ni Tatay Digong. He is so very humble. Pero ikaw, nung nanalo ka, maraming salamat po sa lahat ng naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas. Bakit, Kiko Pangilinan? Kapag magiging senador ka, ikaw talaga ang dahilan na may pag-asa ang Pilipinas? Tanong lang. So, ayan tuloy. Ito tuloy ang sinabi ni Sas Rogando. Sapul ka kay Sas Rogando. Okay? Sapul ka kay Sas Rogando. Sabi ni Sas Rogando, you have been a senator for 18 years. 18 years mo na ring sinabi yan sa mga kabataan na may pag-asa ang Pilipinas. Imagine, Kiko Pangilinan, 18 years kang naging government official. Ha? Bakit? Anong nagawa mo? Umunlad ba ang Pilipinas dahil sa iyo? May tanong ko lang. May pag-asa po ang Pilipinas. Ang yabang-yabang mo, ha? Dahil sa iyo may pag-asa ang Pilipinas? 18 years kang naging senador? Anong ginawa mo? Nagtanong lang ako. Umunlad ba? Naging government official ka. Kung ikaw, hindi mo nagugustuhan ang sitwasyon ng Pilipinas kasi mahal yung pagkain, maraming mga mahihirap, maraming mga mamamayang Pilipino na hindi makakain ng 3 beses sa isang araw, mahal yung mga gastusin, di ba? Bakit? 18 years ka, wala kang ginawa, di ba? So ano, ang tanong ko dito, Senator Kiko, tama si Sas Rogando eh. Ano yung pag-asa na pinagsasabi mo? What kind of pag-asa? Hindi, ang tanong lang ako, ha?
kasi bakit hindi mo ginawa yan 18 years ago or sa nagdaang 18 years na ikaw ay senador? Tapos sasabihin mo may pag-asa pa ang Pilipinas? Utot mo. Di ba? Utak-utak rin. O, ito, punta tayo sa next. O, kasi babanatan natin yung mga sablay talaga. Ito, magaling ito. Ipapakita ko yung video ni Senator Bongo, no, na pinaprank niya ang taxi driver. Na tinanong niya ang taxi driver kung sino ang binoto mo sa ngayong eleksyon. At sabi ng taxi driver, Bongo. Tapos si Bongo, nakatakip yung mukha. Hindi alam ng taxi driver na si Bongo pala yun. Ito ipapakita ko sa inyo. Play! Gandang gabi po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Manong, sinong binoto mo nung nakarang eleksyon? Taga saan ho kayo? Taga Cavite, sir. Sinong naboto mo noon? Ito ngayon, sir. Oo. Number 1, Bongo. Pangalawa, Bato. Rebilla. Lacson. Nagsalita yung taxi driver. I think sa tingin ko traffic ito Nagsalita siya pero hindi niya alam na si Bongo yung nag-question sa kanya kasi naka-face mask nga itong si Senator Bongo, naka-cap, tapos na eyeglasses. So hindi talaga niya ma-identify na si Bongo pala yung kausap niya. Lita. Lamang sa Duterte, sir. Ang binoto. Taga saan ho kayo? Taga Cavite, sir. Tapos nung malaman niya na si Bongo yung kausap niya, tuwang-tuwa siya. Tingnan niyo. Sama ko ngayon si, anong pangalan mo? Ateko. Ateko. Idanyo. Si Ateko Adenyo. Kumusta po kayo? Okay lang, sir. Mapayapa naman ang halal. Diba? Hindi niya in-expect. Sino ba namang mag-aakala isang senador sasakay ng taxi, di ba? Yan Okay para makatrabaho na muli. At yes. Si Apeko Idanyo. Si Apeko Adenyo. Nakasakay po ako sa kanya ngayon. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Ingat. Bait ito si Apeko Adenyo. Taga Dasmariñas, Cavite. Mababait po mga taga Dasmariñas. Thank you, sir. Salamat pala, Apeko, sa pagtitiwala mo. Sa pagboto. Magpakilala lang sana ako sa iyo. Yes, sir. Ako po si kaibigan mo. Salamat, ha. Si Bongo pala ito. Number 1 ka sa akin, sir. Salamat, ha. Totoo lang, sir. Number 1 ka sa akin. Salamat. Ikaw pala yun. Hindi niya po, Duterte talaga ako. Totoo yan. hindi niya alam na ako yung pasero niya. Ayun lang. Oy, sir. Thank you. Nasakay din kita. Picture tayo mamaya, sir. Opo. Saka naka-seatbelt kayo, ha. Sumunod kayo sa patakaran. Naka-seatbelt kami. First time ko na sakay. Diyan ka noon sa kasama mo si Philip. Oo. Diyan sa, dati diyan ka nakachiki sa, Na-surprise si Apeko. Hindi niya alam na. Naka-live tayo ngayon, ha. Oo nga, sir. Tuwa niya. Totoo yan, sir. Binoto ko si Rebilla, taga raw sa amin. Opo. Kasama rin naman po namin siya sa Senado. Mabait po yun. Magkatabi kami. Si Senator Rebilla, ako, at si Senator Bato. Kaya mga kababayan ko, kaibigan ko na. Ikaw pala yan, sir. Talaga totoo. Promise. Number 1 ka sa akin. Salamat. Yan po. Yung gila tayo. Parang kita sa Talagang lamang Duterte ang boto namin. Salamat po. Siservisyo po kami sa inyo sa abot ng aming makakaya. At hindi ko po pababayaan, lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan. Isusulong ko po yung mga programa, batas na makakatulong sa mga mahirap. Ingat po kayo sa pagmamaneho at ingat po kayo pag-uwi ngayong araw na ito. Nagkataon lang po na nakasakay ako dito sa kanyang taxi. Kita, sir. Salamat po. Mahal ko kayo. Yung taxi driver, tuwang-tuwa, di ba? Mga lahat ng taxi driver. Hindi niya ikalain na yung una, nagla-live si Senator Bongo. Niya akalain na si Bongo na pala yung kausap. Lahat kayo. Sa Grab, lahat po yan. Angkas, lahat. Kaibigan ko yan. Nabawasan pa ngayong boto nyo 26 million
yun eh. 27 million na po. 27 million na ngayon. Grabe, laki. Oo. Wow, hindi na ano si Sarah. Hindi na ma-impeach yan. Ingat po. Nagkataon pa rin na ako, marami rin akong sinasakyan ng mga taxi doon sa Maynila. Lahat Duterte. In-interview namin, lahat maka-Duterte lahat Thank you. Salamat Beko, bait-bait. Ingat kayo, mahal na mahal ko po kayo mga kababayan. Iano kita dyan sa ipapalo kita dyan. Salamat. Na-surprise siya, hindi niya alam na Tuwang-tuwa yung taxi driver. hindi niya alam. Tinanong ko siya kanina na sino binoto niya. Salamat, ako pala binoto niya. Salamat Na-surprise siya. Salamat. Dito daw kami sa So at least nagkataon rin na Duterte yung maka-Duterte yung taxi driver, no? Tapos sinabi pa niya yung unang binoto niyang Senado si Bongo, di ba? So that only shows, no, Senator Bongo, na kahit diyan sa Luzon mahal ka ng taong bayan, mahal ka ng mga taxi drivers, di ba? So yun po good job, congratulations Senator Bongo, congratulations. Ito, panoorin natin itong interview ni Karen Davila ni Pam Baricuatro. Ito yung tumalo, no? Tumalo ba yung term dyan? Tinalo pala. Ay, Bisaya tayo. Ito ba yung tinalo? Tinalo si Gwen Garcia dito kay Pam Baricuatro. Ito, panoorin natin ang interview. Cebu, the Visayas voted Duterte. I saw the numbers. The top 5 senators are all Duterte. Okay, ito para malinaw sa lahat. Itong interview ni Karen Davila kay Pam Baricuatro, tinanong niya si Pam, bakit ang mga taga Cebu, Duterte ang binoto? Bakit nanalo itong si Pam? Okay? Bakit maka Duterte ang mga taga Cebu? So ngayon, sumagot itong si Pam para malinaw sa lahat at malinaw sa inyo, Gwen Garcia, bakit ka natalo? Play. Yeah. Give me the sentiment of Cebu Province. Bakit maka Duterte ang Cebu Province? Ano ba nangyari? Nanalo rin naman si BBM doon. Yeah, I think something happened, for the past 3 years na people realized na their lives were better off when it was during the Duterte administration. But actually, 2022, rin naman Duterte pa rin yung mga Cebuanos, nag-unit team. Kaya they went for BBM. So, ibig sabihin ni Pam dito, napilitan lang ang mga taga Cebu na bumoto kay BBM dahil sa Uniteam. Kasi nakipagkalyado na si VP Sara kay BBM, kaya binoto siya ng taga Cebu. Pero ang Cebu talaga, maka-Duterte yan. Play. It's because of Inday Sara. The same manner that I worked with PFP because nag-Uniteam because of Inday Sara. So, yan po ang hindi inisip ni Gwen Garcia. Akala kasi ni Gwen Garcia, binoto siya ng taong bayan dahil magaling siya, mahal siya ng taong bayan. Hindi. Remember, Gwen Garcia, kung saan ka nag-ugat. Nanalo ka sa Cebu kasi po PDP laban ka. Nakipagkaalyado ka kay Tatay Digong. Okay? Tandaan nyo yan. Isa ka ring manggagamit di ba? Kasi si Gwen Garcia, tumiwalag siya sa PDP. Kasi alam niya, wala na siyang makukuha sa PDP. Wala na siyang makukuha sa PDP kasi hindi na presidente si Tatay Digong. Diba? Ganyan kayo ka manggagamit, Gwen Garcia. Ginamit nyo lang si Duterte. Ngayon, tumiwalag siya, nakipagkalyado siya sa mga bangag, ayan tuloy, nabangag ka rin. Nabangag ka. Natalo ka. Yan ang ibig kong sabihin. Nabangag ka rin, natalo. Hindi mo kasi iniisip binoto ka ng taong bayan dahil kay Duterte.
Hindi ka naging loyal. Kung naging loyal ka lang kay Duterte, kung PDP ka pa rin hanggang ngayon, ikaw sana yung nanalo. Ikaso hindi eh. So ano masasabi namin? Gwen Garcia, deserve mo yan. Deserve mong pagkatalo. Congratulations sa'yo, Pam Baricuatro, for believing Tatay Digong. Oh, all right. And so what you're saying essentially, because Mindanao, well, that's expected, went Duterte in a Senate race, but I think Visayas was a surprise to many in Luzon when we saw the data. So is the Duterte stronghold in Cebu and the Visayas? How would you describe it? The data would show, from the last elections that nanalo yung Duterte dito. Yeah, nanalo yung Duterte dito sa Cebu. So, kasi kung pagbabasihan mo yung mga yung election ngayon 2025, kung if you will try to see the numbers, yung Cebu lang, talagang pasok lahat yung Duterte. Pati doon sa Mindanao, lahat Duterte, nakapasok lahat. Kaya nga ako still nagtataka ako bakit pagkatapos doon sa Cebu, no? Kaya nga sabi ko, kasi maraming mga vloggers especially si Banat Bay, na rinig ko yung vlog niya kanina, naniniwala talaga si Banat Bay na merong dayaan na nangyari. Imposible na malugmok ang mga Duterte. Hindi. Kung merong i-share itong si Sas Rugando at si Joey, yung graph, no? Nagtataka ka, no? Parang kung titingnan mo yung progress by time, kitang-kita mo na it's pre-program. Yan ang explanation ni Banat by pre-program, which is posible, talagang posible. Kaya nga, marami po sa ating mga kababayan ngayon ay gusto nang magpa-manual recount, di ba? Which meron yan sa ating konstitusyon. Pwede yan. Para for transparency, gawin yan ng COMELEC. it shows that talaga yung Cebu, it's still a Duterte country. So I want to ask you, Pam, what do you make of these corruption allegations against Vice President Duterte? I mean, you were from the private sector. We know that in corporate, you have to be transparent. Diba? Corporations will not tolerate any form of corruption. And I believe hindi ka naman politiko talaga. Yeah. Corporate ang background yung mag-asawa. You're a vice president that does not want to answer how she spent her confidential funds. So ang tanong, how could you support that when you have a different set of... Tinanong ngayon si Pam Baricuatro patungkol sa confidential funds ni VP Sara. Ito yung sagot. values? It's nothing to do with the values, Karen, no? But it's something to do also with yung iba naman na mga officials, hindi naman talaga din sila nag-declare because it's a confidential funds, no? So yan ang lagi kong sinasabi sa inyo sa vlog natin. Bakit sasabihin nyo yung mga tao involved dito sa confidential funds na confidential nga? We are protecting these people. Na tumulong ito sa Vice President natin. Pero doon sa COA, doon yung nakalagay kung sino yun. Okay? Bakit nyo titirahin ang confidential funds na confidential nga? Dati, ang tumitira dyan si Franz Castro. Kasi takot sila dyan Takot sila dyan. we cannot propel her also to talk about it kasi after all, it's a confidential fund. Correct. So, I don't know why people are focusing only on her. When there's... Di ba? Siya mismo, si Pam, nagtataka siya. Bakit? Nakafocus kayo kay VP Sara sa confidential funds. Na marami naman ang mga government official na meron ring mga confidential funds. Bakit si VP Sara lang? Yan ang pinagtataka niya. And this is what you call confidential to protect our country. Okay?
sa mga kalaban. Okay? Yan ang hindi, ay, alam mo naman, itong kongreso, walang mga isip yan eh. Walang mga isip kasi. There are also other, officials in the same situation as her. Pero siya lang talaga yung na-highlight. Di ba? Maraming mga official na kagaya. Tingnan nyo yung lumalabas ngayon na issue patungkol kay Senator Laila de Lima. Patungkol rin sa kanyang confidential funds nung time na siya ay DOJ. Kaya si Senator Laila de Lima, hindi siya pwedeng maging prosecutor dyan. House panel pala. Hindi siya pwedeng magiging house panel. How can she talk about the confidential funds of VP Sara when in fact, siya rin. Siya rin. May problema. Dito sa COA patungkol sa kanyang confidential funds. Diba? How can you be a house panel patungkol po dito sa confidential funds ni VP Sara na ikaw mismo, ikaw na magiging panel, House de Lima, meron kang problema. COA na ang nagsabi na may problema yung confidential funds mo dati. Di-deserve mo ngayon. Babatikusin ka ngayon. Kasi inuungkat ito ng mga supporters ngayon ni VP Sara. And somehow, it's also unfair. So, yun po ang sagot ni Pam patungkol sa confidential funds ni VP Sara. Unfair yun kay VP Sara. Okay? So, Pam Baricuatro, congratulations there sa Cebu. Ayan. Mabuhay ka, ma'am. Mabuhay ka. Bigyan mo ng pag-asa ang Cebu, no? Lamangan mo ang mga ginagawa ni Gwen Garcia dyan sa Cebu, okay? We are hoping sa kaunlaran ng Cebu under your administration, okay? Sa the whole of Cebu Island, okay? So, heto. Tinanong ngayon itong si Suarez, no? House Deputy Speaker Suarez at itong si House Representative Mark Invirga, no? Kung si Martin Romualdez pa ba ang magiging House Speaker sa Kongreso. Ito yung kanilang sagot. Play. We believe that si Speaker Martin will continue his term as Speaker. I guess it's just a matter of... So, malinaw yun ha, klaro yun. Naniniwala pa rin sila at susuportahan pa rin nila si House Speaker Martin Romualdez na magpatuloy at mag-continue ang pagiging House Speaker niya. Okay? Discussing it siguro in the coming month probably or soon enough. So, I think tuloy naman to. I don't know any rumors. Wala naman ako na dibinig ng mga rumors. Sir Lakas din is still the ruling majority party. Correct, yes. Yeah, and in addition to that, no, unang-una, naniniwala naman tayo sa nakalipas na 3 taon, nakita naman natin yung performance ng House. Nakita natin kung paano po tayo nakapag-deliver sa legislative agenda ng ating Pangulo. At nakita din naman po natin kung paano po na-manage ng ating leadership yung may issues na hinaharap ng ating bansa. So, naniniwala... Actually, nakita namin yun lahat, Suarez. Nakita namin na ang daming kapalpakan. Kitang-kita namin yun lahat eh. Kitang-kita namin na nagsulpukan yung mga ayuda. Kitang-kita namin. Saksi ang buong Pilipinas sa pinanggagawa nyo. Kitang-kita namin lahat. Ayaw na namin kay Martin Romualdez. At buong tiwala po ang karamihan sa atin na continuity ang mahalaga para sa... Continuity raw. Kayong taong bayan, magsalita kayo. Gusto nyo bang continuity kay Martin Romualdez? Ha? Ay, nako. Imagine ha, sa Leyte. Leyte ba itong si Martin Romualdez, di ba?
Kalimutan ko sa ang lugar ito si Martin Romualdez eh. Leyte ba yun? I think Leyte. Ang boto niya 100,000 plus. Wala siyang kalaban. Wala siyang kalaban ngayong eleksyon. Pero yung governor doon, umabot ng 600,000 yung boto. So that's the meaning. Instead na ikaw na kung mismo sa lugar ni Martin Romualdez, dapat sana makakuha ka ng 600,000. Almost mga 600 to 700,000 yung makuha mong boto kasi wala kang kalaban eh. 'Di ba? Ganyan sana ang makuha mong boto kasi wala kang kalaban. Bakit ang nakukuha niya 100,000 plus lang? Meaning to say, isinisuka ka rin sa sarili mong lugar. Tingnan nyo. Nakita ko lang yun sa social media nakita ko lang yun, yung nag-counting pa eh. Wala kang kalaban eh. Pero kahit wala kang kalaban, wala pa rin gustong bumoto sa inyo. Kung ako pa dyan sa lugar ni Martin Romualdez, no? Kung ako pa dyan, kinalaban nyo na si Martin Romualdez. Mananalo kayo. Ay nako. Kung ito lang kung si Martin Romualdez pa rin ang ipupush nila na magiging house speaker dyan sa Kongreso, good luck sa ating lahat. Good luck sa ating lahat. Kongreso. And we're fully supported behind the leadership of Speaker Martin Romualdez. Full support raw sila sa leadership ni Martin Romualdez. Kayo yan mga government official. Pero kaming taong bayan po, kawawa kami. Kawawa kami. Sa inyo na yan. Nasa inyo na yan kung gusto nyo talaga si House Speaker. So, pagkatapos niyan, tatakbong presidente. Good luck sa lahat. Ito naman ipapakita natin itong final result, no? I think this is the final result already. Yan. Binalita ito ng GMA News, senatorial race results batay sa official tally ng COMELEC. Okay? Election 2025 senatorial race results. Batay, okay. Number 1 po is si Bongo. Si Bongo ay nakakuha ng 27,121,073. Bam Aquino, 20,971,899. Bato de la Rosa, 20,773,946. Erwin Tulfo, 17,118,881. Kiko Pangilinan, ito yung nagmamayabang. May pag-asa pa raw Pilipinas. Kung ang pag-asa ng Pilipinas, iaasa namin sa inyo, wag na lang, sorry. Thank you lang, thank you. Kiko Pangilinan, 15,343,229. Rodante Marcoleta, 15,250,723. Ping Lacson, rank 7, 15,106,111. Number 8, Tito Soto, 14,832,996. Pia Cayetano, number 9, 14,573,430. Ayan. Rank 10, Camille Villar, 13,651,274. Rank 11, Lito Lapid, 394,102. Uy, bakit na rank 11 itong si Lito Lapid? Mali kayo, GMA. Naku po. Dapat si Senator Amy ang rank 11 dito kasi yung kay Senator Amy 13,339,200
227. O, you clarify this one, GMA. Sino ba talaga ang rank 11 at rank 12? O, kasi nagkamali kayo dito eh. O, si Aimee sana yung 11. Diba? O, nagkamali kayo sa numbers dito. So, yun po ang official. Okay? So, inexplain na natin ito, bakit ito sila nakapasok, no? At there are some vloggers and mga political analysts at mga supporters ng mga supporters ng mga Duterte na we believe na meron talagang dayaan, no? May posibleng mga dayaan dahil hindi po tayo makapaniwala bakit tatlo lang po, no, ang nakapasok sa Duterte, si Bongo, si Bam Aquino at si Rodante Marcoleta. Pero pasok rin itong dalawang inendorso ni VP Sara na si Camille Villar at si Senator Aimee Marcos. Okay? So, yun po. Libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga topics natin, ha? At usap-usap tayo sa comment section. Don't forget guys, i-like, i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa akin channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon kasi marami tayong mga videos doon na hindi nyo makita dito sa ating main channel. Okay? Sa mga audience ko dito sa Donmar TV, thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.